This is Yes Diaries. Nationwide. Tuloy po kayo sa espesyal na edisyon ng Yes Diaries. Ang Halloween Special. Matakot, gutom lang po siya. Hindi ba po siya nakakakain itong mga nagdaang araw? Meron daw po siyang nararamdamang hindi po maipaliwanag. Alam niyo po ba yung, di ba yung dun sa butas ng yung dun sa sa nest, tapos yun sa gilid nun, tapos medyo namamaga yung Ay nako, maligayang pagkabalik sa Yes Diaries, the Halloween Special. At ito nga ang ating huling gabi para sa taong ito. Sana okay ang mga storyang bababasa natin ngayon, no? Actually, kahit ako, di ko alam eh. Walang pag-prepare na naganap. Kuha na lang ng kuha, no? Sige, malay mo naman. Sana medyo okay din ang mga callers natin ngayon. Ikaw, kung meron kang gustong i-share na spooky story, spooky experiences, tawag mo na lang yan 832-6165 o kaya mag-send ng yung short story, no, sa Facebook account ko, chicoloco.yesfm Manila, or sa twitter.com/chicoloco_yesfm. Kaya lang, pag sa Twitter kasi limited lang din, limited lang yung characters na pwede doon. So, might as well sa Facebook na lang. Okay? Naranasan nyo na ba sa bahay nyo yung sinasabi nila may naglalaro daw, no? For example, nagmamadali ka na, aalis ka, no? Dati kasi lagi nangyayari sa akin to sa bahay namin. Noong mga panahong ako'y nagsusuklay pa, yun yung mga high school days, no? High school days. Lagi ako may baon na suklay, no? Sa bulsa ko. Yung spring made. Yung kulay brown, lagi yan. Sa likuran ng bulsa ko yan. So, isa sa mga kagamitan ko, mga tools, mga kayamanan ko sa buhay, no? Na hindi pwedeng mawala, no? Dahil magwawala din talaga ako, no? So, susuklay, no? Mag-gel ka pa, mga ganyan. Hindi pa uso wax-wax, no? Mga akong ganun. Ang wax pa lang, no? Yung pantanggal lang ng buhok. Diba? Yung pala yung mga wax nun. Wala pa yung sa parang clay wax, mga lang ganun. Lagi na lang or madalas kapag magsusuklay na ako, no, harap na sa salamin, sabi ko, katakot. Creepy, spooky, ganyan. Nawawala, no? Alam mo yung mga pagkakataon na alam mo naman kung saan mo nilagay yung gamit mo, and then bigla na lang siya mawawala, no? Tapos hanap ka ng hanap, magagalit ka na sa mga kasama mo sa bahay, feeling mo kasi pinagdiskitahan nila, tinago o kaya ginamit, hindi binalik. Pero wala naman talaga silang ginagawa. Tapos pagbalik mo, hindi ka na nagsuklay o kung ano man yung gamit na yun, andun na siya dun sa pwesto na kung saan mo siya hinahanap. Di ba? Makakabuisit lang yung mga ganyan-ganyan. Ay nako.
Sa lahat po ng mga mag-isa ngayon, no, sa bahay, no, iniwan, pinagbantay, ingat ka. Ingat ka talaga. Mag-ingat, ibig ko sabihin, no, wag hayaan na may mga nakasaksak na mga appliances, no, kung hindi naman ginagamit, no. Yan yung mga dapat natin talagang pag-ingatan. Sabi dito, alam mo Chico kung ano talaga ang nakakatakot? Yun ay ang malayo ka sa piling ko. Wow! Lul. Yan yung mga banat, ang sarap banatan sa mukha, di ba? Pero natouch ako doon. Natouch ako doon sa may bandang kaliwa. You know, like, I like it. Ano ba? Kulit nyo eh. Horror nga to eh. We've got 10 minutes after, or before, 10 minutes before 10 in the PM. Sabi ni Jamaica, as requested, pakinggan ko daw last na daw kasi sabi ng classmate ko, ayoko sana pero wahaha, bala na. Bakit ba? Alam nyo, ang takot ay nasa isip lamang, di ba? Nasa isip lamang at nasa likuran mo. Yan. Yan ang takot. Naalala ko talaga dati kapag pinapabili ako ng, though graduate na ako dyan, no, mga ganyan, elementary days, no, elementary, high school days din, pinapabili ka ng mantika, no, wala pa kaming budget noon. Ang bilihan namin ng mantika, kalakalahating bote, di ba? May, yung boteng, ano tawag dito, yung malabo, no? Ano man tawag sa bote na yun? Ha? Yung nabibenta sa junk shop. Parang bote ng gin, no? Diyan nilalagay mantika, di ba? Na maliliit. Bihira kami makabili ng isang boteng puno. Kasi wala kami pera. At least may pambiling mantika. Kalahati lang. Yun yung pinaka-bad trip kapag pinapabili ako ng mantika. Mga tipong alas 10 ng gabi, no? 10:30, no? Sa lugar kasi, well, ngayon, medyo okay na eh. May street light naman. Okay. Pero kahit na, bundok nga dun sa amin. Literal po na may bundok kasi. Dahil yung kinatitirikan ng bahay namin, nung buong subdivision na yon ay dating parte ng bundok na tinibag lang. So, yun nga. Kaya nga di ba kinikwento ko dati na si Aling Elsie ay nung panahon nagtitibag doon, nagpapasabog ng dinamita doon, tapos gumuguho yung bundok doon. Nagtitinda siya ng mga merienda doon. Ganyan. Habang ako naglalaro ako doon sa may mga bulldozer doon. Alam mo yung tunnel na, yung bato na nilalagay sa yung drainage, no, sa ilalim yon, doon ako naglalaro. Yun yung mga laruan ko nung bata ako. So yun, mapabilihan ako ng mantika o kaya toyo, no, alam mong babasagin yung hawak mo, so iingatan mo yun eh. Tapos bigla naman, basta may hindi ko sabihin, baka nakikinig yung kapitbahay namin, may party doon. 1, 2, 3, 4, siguro mga pang-apat na bahay. Basta pag napapadaan ako doon sa bahay na yun, iba talaga, no? Iba talaga yung pakiramdam. Isipin ko, minsan kasi psychological, no? Siyempre bata ka, isipin mo nakakatakot na, so matatakot ka. Pero minsan hindi naman talaga. Dun sa part na yon, alam mo yung pag dumadaan ako dun sa part na yon, feeling ko, laging may nakatingin talaga sa akin, hindi ko talaga alam. Huwag kang kukurap. Ay, di wag. Ayaw mo eh. Ay, nako. Sabi dito, wag mo na nga ulit ilabas yung alaga mong may mahabang buhok. Nakita mo na ba yung alaga ko? Ginugupitan ko naman ang buhok. Pag lumalagpas-lagpas na, ginugupit ko na, oy. Sobra naman to. Sabi dito, magkwento ka na. Kaya Chico, wala na nga ako makwento. Yung mga personal experiences ko, nakwento ko na, naubos ng lahat. Pero grabe, no? Sobrang nakakatakot ng mga ganyan. Tapos tatakbo ka, minsan baka madadapa ka pa, may mga ganyan eh. Tapos basag yung bote, no? Pero mas natatakot ako sa nanay ko talaga. Yun talaga yung nakakatakot. Di ba? Jamel!
Asa na yung mantika pinabili ko? Nabasag. Daming tao. Daming tao, may. Anong madaming tao? Gantong oras na, daming tao. Hindi ba, daming giraffe. Daming giraffe. Sino man, papaluin ako. Magandang gabi po sa lahat ng mga suki ng palo, no? Sa kultura nating Pinoy, normal naman yan eh. At ako naniniwala, dapat lang naman, no? Paluin, lalo na yung mga pagmumukha ng mga nasa kaliwa ko lahat, mga sarap paluin eh. Hanggang ngayon. Sarap paluin sa panga yun. Hanggang mag-dislocate yun. Oy, nga pala kanina, no, babalitaan ko lang kayo. At meron kaming Halloween costume party, no. Wala, yung bilang yung akin ay na lang, masabi-sabi na lang, no, madalian na lang. Nanalo pa rin naman, tumu-third pa rin naman, ano. May pag-third pa rin namang nagagawa. Siguro naawa sa akin. Kasi wala na akong tulog. Simula kagabi nung nagprograma, natulog ako mga 3:00 na ng hapon. At buhay pa ako ngayon. Di ba? Lupet na malagkit. Oo nga, maraming salamat kay Ray, ang aking a good friend of mine, si Ray Toledo, na tumulong sa akin na maglalagay ng kung anik-anik na kadirian sa mukha ko kanina, no? Ang bantot-bantot kasi reklamo pa ako eh. Ginusto ko naman kasi ang material lang naman doon ay tissue at saka yung glue, yung Elmer's glue. Yung puti. Tapos ikakanawin mo siya sa tubig, no? Haluin mo yun. Tapos basta tuturo sa inyo baka gawin. Manalo pa kayo. Dati ako kasi yung champion last year. Ngayon tumerd na. Paano? Yung isa ditong kasama namin, ang criteria kasi unique, ganyan, ano? Bumili ba naman ng uod? Kinain yung uod. Sino bang gagawa nun? May isip ako ba kumain ng uod? Kung alam ko na, di sumubo din ako ng ipis para nanalo ko, di ba? O kaya tinusok ko yung kamay ko dun sa butas ng anes ko. Tapos pinakain ko sa kasama ko. Nagawa niyo na ba yun sa mga kapatid niya? Ano ba? Horror nga to eh! Kulit niyo ah. Ang goal nga natin manako, tapos ganyan kayo ng ganyan. Ba't hindi kayo mag-shield bath soap? Mag-shield bath soap. Dahil ang shield bath soap ay galit sa sakit at may malasakit. Approved ito at recommended ng Philippine Nurses Association, ano? Dahil ang lupit ng kanyang antibacterial agent, no, na pareho ng nasa leading brand. Pero ang Shield Bath Soap ay mas may malasakit sa ating balat dahil meron siyang tinatawag na Shea Butter Moisturizer. Diba? Okay guys, meron siyang Shea Butter. Lakas! Meron siyang Shea Butter Moisturizer. Ang galing. 83. Ang baba magbigay. Oo nga. Tapos mura pa, no? Napaka-affordable niya. Kaya pag natatakot ka, no? Takot na takot ka, maligo ka, no? Basta maligo ka, pero hindi mawawala yung takot mo kung hindi ka mag-shield bath soap. Dahil ang shield bath soap ay galit sa sakit at may malasakit. Sabi ni Patrick, Kuya Chico, ano nang singhot mo ngayon? Yun nga, yun sa daliri, pinasok dun sa... Iba yung tama. Hello po sa kumakain ngayon. Sana nag-enjoy ka sa kinakain mo. Naalala ko tuloy yung chichire dati, yung hampi-dampi na dilaw. Bango nun eh. Pero masarap. Paborito ko talaga yun. Kuya Chico, ang galing mo talaga mag-segue. Salamat. Salamat sa iyo.
Ay, nako. Sabi ni Papa Jade, check ko pang 3 times na ng spooky night. Pang 3 times na din akong di makatulog sa takot. Kunyari pa kayo, nakikinig naman kayo. Ba't tayo ganyan, no? Kahit takot na takot ka. Ano, sa TV, papanoorin mo pa rin ako ganyan din. Pinapanood ko pa rin, no? Bahala na matakot, no? Bahala ng kabahan, no? Yung pag ginulat ka, luwa yung mata mo. Diba? Tapos yung mata. Diba? Makapanood lang, no? Maka-experience lang. Anyway, alas 10 na po ng gabi. Eksakto. At bago natin kausapin nating first caller para sa gabing ito ay basahin muna natin ang pinadala sa Facebook. Sabi ito ni BIRX. Wait lang, upo lang ako. Hindi na pa ako nakatayo. Sabi niya, ito po ay nagsimula noong ako'y freshman pa lamang sa isang eskwelahan sa Intramuros, Manila. Ooh. Ano ba mga eskwelahang malapit? Unang araw ng aming klase, 6 a.m. to 12 p.m. ang klase namin. At bilang active ako noong high school, 5 a.m. pa lang ay nasa school na ako. Tumambay ako sa bleacher sa ground floor habang naghihintay ng bell para sa flag raising ceremony. Sabi ko, flag raising ceremony. Mga 30 minutes na akong tumatambay sa bleacher ay halos wala pa rin mga estudyanteng dumarating. Siguro kasi unang araw ng pasukan yun, kaya ang isip-isip siguro nila walang gaanong papasok na prof. Madilim pa rin ang mga oras na yun. Nagtungo muna ako sa CR dahil naiihi na rin ako. At dahil sa bago lang sa paningin ko ang lugar, di ko alam kung saan yung CR. Nilibot ko ang school para malaman kung nasaan ang banyo. Habang naglilibot ako, ay may natanaw akong isang babae na naka-uniform din. Dali-dali ko siyang nilapitan at itatanong ko sana kung alam niya kung nasaan ang banyo. Mga 5 metro na lang ang layo ko sa kanya. Nakita kong papasok siya sa isang classroom. Na makalapit ako sa classroom na pinasukan niya, nagulat ako. Dahil nakakandado naman yung classroom. Nakita ko ang babaeng nakita ko kanina, nakatayo sa sulok ng classroom. Batid kong isa itong kaluluwang ligaw na hindi matahimik. Binala ko nang umalis at ipagpatuloy ko na sanang hanapin yung CR. Ngunit ang tumalikad ako. Nagulat ako. Dahil nandun siya.
Duguan ang buong katawan at hawak-hawak ang isang ballpen. Lumingon siya sa bandang kanan at parang may gustong ipakita sa akin. Nilingon ko ito. At nakita kong may isang lalaki na nakatayo sa may malaking bintana na bukas. Maya-maya pa ay nagpatihulog ito. Dali-dali akong tumakbo upang tingnan kung totoong buhay yung nakita kong nagpatihulog. Ngunit ang tingnan ko yung ibaba ng pinanghulugan. Mula doon sa bintana ay wala naman. Tanging guard lang ng school ang nakita ko na naglilibot sa mga oras na yon. Maya-maya pa yung nag-bell na. Hudyat na magsisimula na ang flag ceremony. Tingnan ko ulit yung lugar kung saan ko nakita yung babae, pero wala na ito. Matapos ang flag ceremony, di pa rin maalis sa isip ko yung mga nakita ko kanina. Noong mga halos isang buwan na ang nakakalipas, kilala na ako ng mga prof namin. Nagkaroon ako ng pagkakataon na itanong yung mga nakita ko nung unang araw kong pumasok sa school. Nabanggit nung isa naming prof na yung babaeng nagpakita sa akin ay may 2 taon ng patay. Lumapit ka. Lapit pa. Lapit ka pa. May 2 taon na itong patay at doon siya natagpuan sa classroom na binanggit ko. Tadtad daw ito ng saksak ng ballpen sa buong katawan. At yung lalaking tumalon sa may bintana, yun daw yung nobyo ng babaeng nasaksak at pinaghihinalaan nilang yun din ang sumaksak sa kanyang girlfriend. Bukod doon ay napakarami pa akong nakikitang gumagalang kaluluwa doon sa school na yun. Napakarami ko pa sanang gustong ikwento kaso napakahaba na nito, baka tamarin ka ng basahin. Baka nga. Ooh and ooh and ooh. Spooky. Let's talk to our first caller for tonight. Good evening. Good evening po. Hi ate, what's your name? Hello po. Rachel po. Si ate Rachel. Ilan taon na si ate Rachel? 19 po. Taga saan ikaw? Navotas. Navotas. Nag-aaral ka pa? Opo. College? Yes. Anong course mo? Eduk po. Eduk. Alright. At ikaw yung mag-share sa amin ng iyong creep and spooky story for tonight. Kwentuhan mo kami. Kailan at saan to nangyari? Nangyari po to nung elementary pa po ako. Dito po sa bahay namin. At kahit elementary ka pa, kumbaga kung aalalahanin mo ngayon, colored pa sa isipan mo yan. Opo. Alright, sige. Super po. Kasi, dati po, lagi po kaming natutulog ng mama at papa ko sa baba ng bahay. Sa 2 floor po kasi yung bahay namin. Lagi po kaming sa baba kasi mainit. Tapos po, one time po, nakatulog po ako ng alanganing oras, mga siguro 7 p.m. Okay. Tapos po, hindi na po ako nakapag-dinner. Tapos po, naalimpungatan po ako kasi naiihi po ako. Tsaka may naririnig din po kung kalabog sa taas namin. Usual na po kasi yun dito sa bahay. Maski po yung mga pinsan ko naririnig na po yung kalabog dito sa taas namin. So ano yung kalabog? Sabi po ng lola ko, may nagpaparamdam daw po na trabahador dati dito sa bahay na nasunog daw po siya. Ewan ko kung ano mangyari. Ganun lang po siya every night po. Lagi pong kumakalabog dito sa taas. Tapos po, nung naalimpungatan po ako, naiihi po ako, narinig ko rin po siya. Bale, nakahiga po ako sa sofa. Tapos po, yung mama at papa ko nakalatag na po doon sa sahig. Tapos po, pinakiramdaman ko lang siya.
Kasi nga po, since medyo nasasanay na rin po ako, pinapakiramdaman ko lang po siya. Tapos nung hindi ko na po napigilan kasi nga po naiihi na ako, bumangon na po ako. Nung pagkabangon ko po, nag-start na po siyang nagkalabog na po malapit sa hagdan. Tapos po, yung CR po kasi namin, katapat po nung hagdan. Okay. Hindi ko po alam yung gagawin ko, pero tumayo po ako. Habang naglalakad po ako papuntang kusina, kasi syempre po naiihi ako. Yung kalabog po, pababa na rin po ng hagdanan namin. Kalabog na yabag ng paa, ganon? Opo, yabag po. As in, naririnig ko po talaga siya. Yabag, no? Yabag. Opo, yabag po. Makakabuo ka dyan ng ibang word eh. Yabag. Oo nga po. Tapos po, wala po akong maaninag na tao or what. Kasi po, lagi pong nagpapatay ng ilaw sa kusina. Hindi kaya, baka mamaya, may mga yabag-yabag, no? Pusa, hindi? Hindi naman po. Aso? Hindi rin po. Pero Kangaroo. Naisip ko na po na baka kuya ko kasi po sa taas po siya natutulog pero hindi po. Pero nung pagkabangon ko po kasi ang pagitan po ng sala at kusina namin, kurtina lang. Okay. Tapos nakikita po yung hagdan. Tapos nung pababa na rin po yung kusina man po yung bumababa, tinitignan ko rin po kung sino. Tapos papalapit din po ako ng kusina. Hindi ko po alam kung saan ko nahugot yung tapang ko. Bakit lalapit din po ako sa kusina. Tapos po, tumakbo na po siya. Just to check. Apa. Paano mo, tapos tumakbo siya, paano mo nalamang tumakbo? Yung, alam niyo, kasi kahoy po yung namin eh. Yung hagdan. Kahoy yung hagdan namin. Kaya rinig na rinig po kapag kababa lang po ng dahan-dahan, saka yung takbo na pababa. Yun po. Nung tumakbo na po siya, umistop na po ako dun sa kurtina ng papunta ng kusina namin. Tapos po yung last three steps po ng hagdan namin, bato na. Okay. Tumigil na po yung yabag. Wala pa rin to ako nakikita pero tinignan ko pa rin to kung saan papunta yung kung may lalabas ba, may gugulat po ba sa akin. Hindi na po ako makakilos kasi sa sobrang takot po eh. Tapos po, yung CR, di ba katapat nga po ng CR namin yung hagdan. Pagka maya-maya po, nung nawala na po yung yabag, bigla naman pong parang binalagbag ng bukas yung CR. Tapos po binuksan yung ilaw. Doon na po ako parang natakot na po ako tapos humiga na po ako sa gitna ng mamat. Kusang bumukas yung CR pati yung pinto at saka yung ilaw. Opo. Oy. Kusa po. Di nangyari doon sa ihi mo. Umurong. Sa urong. Opo. Pero hindi pa po doon natatapos. Pagkahiga ko po, sumiksik na po ako sa mama at papa ko. Hindi nagtaka yung nanay at tatay mo kung bakit nagsumiksik ka doon? Hindi po. Kasi syempre po, doon naman po talaga ako nahiga sa gitna nila. Siguro, nakala nilang nagising na lang ako, tas bumit na lang ako. Okay. Tapos po, nung medyo nakakakuha na po ako ng tulog ko ulit, maya-maya naman, naririnig ko po yung papa ko na may nagsasalita siya, may kausap po siya, pero tulog siya. Tapos po, hindi po, yung parang pamulat ka pa lang, medyo blurred pa yung paningin mo. Kasi parang patulog pa lang din ako noon eh. Tapos noon, maya-maya, nung lumingon po ako sa papa ko, meron naman pong nagsasalitang babae sa harap ko na parang tinatawag po ako na halika na, sumama ka na sa akin, ganun po. Tapos, pagtapos po, nung narinig ko po yun, dumapa na po ako tapos tinakpan ko na po yung mukha ko ng kumot kasi natatakot na po talaga ako. Tapos, buti na lang po talaga, nakatulog agad ako after po nung nangyaring gabing yun. So, yung bagay na yung kinuwento mo sa mga parents mo? Hindi po ako pala kwento ng ganun sa kanila. Sa mga pinsan ko lang po. After nun, may mga na-experience ka pa dyan sa bahay ninyo o wala na naman? Meron po. Lagi pong kalabog. So talagang constant yun yung kalabog na yun? Opo. Hanggang ngayon po, nasasanay na lang po kami.
Kumbaga, natanggap niyo na parang kung ano man yan o kung sino man yan, kasama niyo na talaga siya dyan sa inyo. Opo, pagka marami pong tao, yung ano po siya, para po siyang galit, nagdadabog po. Ganon po yung kalabog niya palagi. Pagka kami-kami lang, yung kami lang po talaga, family ko lang po, parang normal na lakad lang po pabalik-balik. Maririnig po kasi kahoy po yung second floor namin. Ba't di niyo siya imbitahin kumain minsan? Gano'n. Nakakatakot po. Nagyayaba, ganyan. Hoy, kumain ka na! Nagugutom ka na eh! Gano'n. Hindi niyo ganyan? Hindi. Nakakatakot po. Okay. Alright. At Rachel, maraming salamat for sharing us your spooky story for tonight. Thank you po. Huwag ka sana matulog ng alanganing oras. Opo. Hindi na po naulit. Bye-bye. Bye-bye po. Si Ate Rachel ang navotas. Sabi ni Bernard, high-tech po yung banyo nila Kuya Chico. Kusang bumubukas yung pinto at ilaw. Pang mayaman, gano'n, no? Ngayon nga, pag pumalakpak ka, bubukas yung ilaw, di ba? Pumalakpak ka na isang beses yata. Tapos pag 2 beses, sarado yung ilaw, no? Pag 3 beses, matutungkab yung pinto. Matutungkab yung pinto. Pag 4 na beses, mag-flash yung inidoro, tapos lalawa dun sa kwarto mo, gano'n. Ay, nako. Sabi ni Dodan, pakitanong kung pantay ba yung yabag. Hindi. Bakit ba kita matawa? Yabag naman. Diba? Hindi pantay ang yabag. Yung yabag nyo ba pantay? Tanong natin sa mga bisita natin. Kamusta na? Ha? Kamusta na may mga yabag nyo? Magaspang ba? Pag nilalamig, nagko-contract. Pag mainit, nag-expand. At humihinga-hinga yung yabag. Kasi mapapagod ka pag yumayabag ka, di ba? So, kailangan mong huminga, gano'n. Bakit tumatawa? Yabag naman. Wala na, hindi na tayo makamove sa yabag. Kasi sampalin ko yung mga yabag nyo. Ay, nako. Hello po sa mga malalaki ang yabag. Yun yung mga matatangkad. Di ba pag matangkad ka, ang laki ng yabag mo, di ba? Buksan nyo. Ay, nako. Sabi ni Job D, laugh trip imbis na horror. Horror nga to. Kunyari lang. Kala mo lang natatawa ka pero natatakot ka talaga. Ganon minsan yun eh. Hindi mo alam. Okay. Basahin natin ang unang storya na pinadala sa ating Gmail account. And the story goes something like this. Kuya Chico, spooky evening sa'yo at sa lahat ng mga naiihi ngunit di makapunta sa banyo. Ako si Red mula sa Silang Cavite at nais ko sanang ibahagi ang personal kong karanasan na nangyari 1 taon na ang nakakaraan. Ganitong panahon din, mag-uundas. Ako, si Kuya at ang sister-in-law ko lang ang tao noon sa bahay isang gabi ng linggo ng buwan ng Oktubre. Isang gabi ng linggo ng buwan. Okay. Gets ko na. Nakikinig ako noon ng radio at tulad ng Halloween special mo, pawang katatakutan ang feature sa isang stasyon sa radyo. Pero regular yun tuwing linggo, kahit sa pangkaraniwang mga panahon. Mag-isa lang ako sa kwarto at nakikinig through an MP3 player connected sa malaking speaker.
Bagamat magkatabi lang ang kwarto namin ni Kuya at matutulog na sana ang sister-in-law ko noon, hininaan ko na ang radio. Nung time na yon, nasa labas pa ng bahay si Kuya. Tuloy pa rin ako sa pakikinig since wala namang Yes Diaries tuwing linggo. Nung time na yon, narinig kong pumasok na si Kuya sa loob ng bahay at narinig kong binuksan niya ang TV. Dahil doon, lalo ko pang hininaan ang volume ng radio na halos ako na lang ang nakakarinig. Sa aking kwarto, matatagpuan ang double deck na higaan, side table, lumang maleta at isang malaking aparador na may malaking portion ng reflective na salamin na sa pagkakaalam ko, dala ng tatay mula sa kanilang lumang bahay. Naramdaman ko na pinatay na ni Kuya ang TV at pumasok na sa kwarto, kaya medyo nilakasan ko ang volume ng radio para marinig din niya ang pinakikinggan ko. Share scare ika nga nila. Alam kong nakikinig din siya, kaya humiga na ako sa kama para magpaantok. Out of nowhere, sumigaw si Kuya nang, ayusin mo nga yung signal, distorted ang tunog. Nagtaka ako dahil malinaw na malinaw at wala namang distorted sound akong naririnig, kaya hinayaan ko na lang. Maya-maya pa ay inulit niya ang reklamo. Kaya bumangon ako at pinatay muna ang radyo para ilipat ang MP3 sa ibang pwesto para makasagap ng mas maayos na signal. Binuksan ko na ulit, this time medyo nilakasan ko na ang volume. Okay na ulit. At bumalik na ako sa kama para humiga at makinig. Maya-maya ay ako na ang nakarinig ng distorted sound na sinasabi ni Kuya. Parang static ng TV pag wala pang palabas tuwing madaling araw. Nawawala din naman at bumabalik ang maayos na signal. Pero ilang saglit pa ay tuluyan ang nawala ang sounds ng station at patuloy na tumutunog ang static na kung pakikinggan mo ay parang isang mahabang shhh. Hindi muna ako bumangon sa pag-asang babalik ito sa maayos na signal, pero di na talaga. Kaya nagdesisyon ako na patayin na lang ang radyo. Nung aktong tatayo na ako sa kama, ay bigla ako napatingin sa aparador at napatitig. Hindi ako pwede magkamali at di ko masasabing guni-guni ko lang ang nakita ko. I saw a figure, but not a whole figure of a man. Kita ko ang bahagi ng torso at mula balikat hanggang siko. It seems like a floating arm, pero parang yun lang talaga ang kita ko. Gumagalaw yun at parang lumalakad forward to cross the room. I was so terrified na halos di na ako makagalaw sa pagkakahiga ko. Bago pa man makarating sa gitna ng kwarto, ang imahe ay bigla itong nawala. Dali-dali akong bumangon, pinatay ang radio at binuksan ang iba pang ilaw sa kwarto para lumiwanag. Narinig kong nag-react si Kuya. Ang sabi niya,
Bakit mo pinatay ang radyo? Nakikinig ako. Ang ganda-ganda ng kwento bakit mo pinatay? Sumagot ako. Ang sabi ko, paano nangyari yun? Static kaya ang naririnig ko dito. Wala kaya signal. Kinakabahan na talaga ako noon. Sumagot siya. Sabi niya, ha? Hindi kaya. Ang linaw-linaw nga nang naririnig ko dito Tsaka sino ba yung kausap mo dyan? Nakaka-distract. Di na ako sumagot dahil ginapangan na ako na matinding takot. I'm a straight guy pero first time ko mapaiyak dahil sa sobrang takot. Dali-dali ako lumabas ng kwarto. Malamang narinig ako ni Kuya. Nagtanong siya kung bakit. Sabay binuksan niya ang kwarto at lumabas para i-comfort ako. Sinabi ko sa kanya kung ano ang nangyari at nakita ko. Sinabi naman niya kung ano ang narinig niya. Parang may nagsasalita daw kasi at tonong nagtatanong. Hindi raw niya maintindihan kung ano ang sinasabi. Ang malinaw lang daw sa narinig niya ay boses ng lalaki na nagsasabing, "Diin balay monoy." Yung nakalagay dito, "Diin balay monoy?" Question mark. Pinili na lang naming hindi matulog ni Kuya at nanood na lang ng CD sa sala. Kinabukasan, ikinuwento namin sa tatay ko kung ano ang nangyari. Napaiyak ang tatay ko habang dinidescribe ko kung ano ang nakita ko. Tatay daw niya yon. Nakita na rin daw niya ang kaluluwa matagal ng panahon. Ang aparador daw na nasa aking kwarto ay pag-aari niya galing pa sa San Remigio, Antique. Noy ang tawag ng lolo ko sa kanya kahit Rudy ang tunay niyang pangalan. At diin mo sa balay ay Visayan term para sa tanong na saan ang bahay mo. Doon ko lang napagtanto na lolo ko pala ang nagpakita sa akin. Pero kahit na, nakakatakot pa rin yung experience na yon at nananalangin ako na sana ay wag na maulit yon. Sana ay mapaunlakan mong mabasa ang kwento ko. Spooky evening ulit sa'yo at sa lahat na nakikinig. Maraming salamat at God bless. Read from Silang Cavite. Si Bernard, kulit nito. Bitin yung kwento ni Kuya. Kala ko sinapak siya ng kapatid niya kasi pinatay yung radyo. Ito naman, gusto mo pang pag-awayin yung magkapatid, nag-comfortan nga Pero kung kapatid ko yun, ba't mo pinatay? Pag-aaway kayo. Ay nako, ibig sabihin, close sila magkapatid. Sabi ni Lavina Wiles o Wales ba to? I hate you, Kuya Chico. I super mega hate you. May Nano kita dyan? Ritzel on Twitter says, OMG, what happened to our electric fan? Suddenly not working and made a same static sound you mentioned. Halak. Shhh. Di ba yung TV ganon? Sa mga horror films, nakakatakot pag yun yung part, no? Halimbawa, wala eksena, walang tao, no? Ano lang, kasi nasimulan pala ng daring yan, TV lang, no? Static, ganun lang, no? Yung pala may umiihi lang sa CR. Ganun to, isang linggong di umihi. Ay, nako. Sabi, nakakatakot, ang dilim pa naman sa room ko. Ganun ba? Madilim pa sa kwarto mo? Kung ganon, wala lang. Cool ka lang.
Sabi ni Stel, okray naman. Cabinet ang katabi ng kama ko eh. Ay, lagot ka. Baka may lamang daga dyan. Facebook.com/Chico Loco Manila, Twitter.com/Chico Loco_YesFM. O ano sabi niya, no, I'm a straight guy pero napaiyak daw talaga siya. Alam mo, wala eh. Feeling ko talagang pag tinamaan ka ng todo-todong takot, wala nang macho-macho, no? Wala nang ganon-ganon, no? Iyak kong iyak. Aha. Basahin ulit, magbasa naman tayo, no? Pinadala din sa Facebook naman. Sabi ni Jason Zuniga Di Maala. Kuya Chico, magandang gabi. Share ko lang yung naranasan ko sa aming simbahan. Nangyari ito noong 2012. Isa po akong sakristan sa aming parokya. Tapos po, may mga kwento-kwento na may nagbigti sa koro ng aming simbahan, isang babae. Hindi ko po alam ano po ang dahilan ng kanyang pagbibigti. Tapos nung magsasarado na kami ng simbahan, mga 11 p.m., pinatay na namin lahat ng ilaw. Tapos pumanik kami ng kaibigan ko sa koro para patayin yung mga ilaw sa koro. Tapos biglang parang may dumaan sa likod namin. Pagtalikod namin, wala naman. Tapos binuksan namin ulit yung mga ilaw kung may tao pa, pero wala naman. Tapos pinatay namin ulit. Tapos yung pababa na kami. Nung pababa na kami, biglang tumunog yung piano na isang tunog, tapos doon na kami tumakbo. Tapos nung kinabukasan, sinabi namin yon, mga nangyari sa mga kasamahan namin. Tapos sabi nila, meron daw talagang nagpaparamdam doon dahil daw sa nagbigting babae. Yun ang po kay Chico. Maraming salamat and God bless. Spooky. You know, you're so spooky. I'm scared right now, and you know, it's scary. Sabi ni Shari, ano yung koro? Yung koro, kung hindi ako nagkakamali, yun yung lugar ng choir. Usually sa taas yan, di ba? Sa bandang likuran. Kadalasan ganun. (10:32) 832-6165. Tignan natin kung merong magkikwento ng kanyang spooky story. Oh, musta ka naman? Ano ba yan? Wala. Alright. Sige, before we play song or songs, basahin natin itong another story na to na pinadala through Gmail account. Hi Kuya Chico, sana mabasa mo itong spooky story ko. Base po ito sa Sagalahan sa aming barangay. Last year of May, sa aming barangay ay may sagala. Nagsilabasan kami at mga kapitbahay para manood. Magaganda yung mga sinagala, pati yung partner nila ang gagwapo din.
Pero may isang napukaw ako ng pansin, isang magandang babae, talagang bagay ang eleganteng gown sa kanya. Pero napansin ko mukhang nahihirapan ng babae sa gown niya na ang nakakagulat, biglang nasira ang takong sa sandals ng babae. Sayang naman, no choice, buti may dala silang tsinelas pero hindi halata ang suot niyang tsinelas dahil mahaba ang gown niya. Napakaganda talaga ng gown niya. Mukhang mamahalin talagang bagay sa maganda mukha ng dalaga. Bigla ako tinawag ng pinsan ko. Bakit ganito yung mga kuha niyang picture sa dalaga na yun? At pagkakita ko sa mga picture na kuha ng pinsan ko, wala itong ulo sa picture. Akala niya nagahang lang ang cellphone niya nung kinuhanan din niya ulit. Ganun pa rin. Wala pa ring ulo. Pero yung iba namang dalaga, ayos naman ang pagkakakuha. Bukod tangi talaga yung dalagang napaka-elegante ang gown. Tapos ganun din yung isang kapitbahay namin. Kinuhanan din niya na sa cellphone ng picture. Wala din tong ulo. Simula noon, nagtayuan na mga balahibo namin sa sobrang takot. Kaya agad binura ng pinsan ko yung picture ng babae sa sobrang takot. Kinabukasan, may kumakalat na balita tungkol nga sa magandang dalaga, yung elegante ang gown. Ayon sa kapitbahay nila, yung mga kuha ng picture daw ng dalaga, puro walang ulo. Kaya natakot ang mga magulang nito. Yung gown, sinunog agad kahit nirentahan lang pala ito. Ayon daw sa nirentahan ng gown, ang nagmamayari ng gown na yon ay isang dalagang namayapa na. Parang nandun ang kaluluwa ng namayapang dalaga sa gown kaya nahihirapan ang dalaga sa gown. Bumibigat daw yung gown habang naglalakad ito. Parang ayaw ng kaluluwa na pagamitin ang gown niya. Grabe, natakot talaga kami sa kwento na yon. Kaya naman, ganun ang kinikilos ng dalaga, talagang nahihirapan siya. Hindi pinaalam ng magulang sa dalaga ang pangyayari na yon sa kanya. Baka daw matroma. Ang ginawa ng magulang niya, hindi na pinalabas ng bahay ang kanilang anak para proteksyonan iwas sa aksidente. Hanggang dito na lang, Kuya Chico. I hope mapili mo yung spooky story ko kahit hindi creepy pero true story po yan. Thanks and God bless. Huwag kang lilingon. Andiyan na siya. .38 ang oras natin. You're still listening to the final night, okay, for this year lang naman, ng Yes Diaries, the Halloween special. Sabi ni Nick ay, walang more power. Bakit ba? Gusto mo lagi may more power? Eh wala, binabasa ko lang naman yung mga storya nila eh. Nalungkot ka naman, walang more power. Oo nga, ano ba yan? Nakakalungkot. Walang more power to your show. Okay lang na walang more power. Basta, sa ating dalawa, may forever.
Ang sarap bunutan ng bagang eh. Hello po sa mga naniniwala. Ilan sa mga bisita ko ang naniniwala na may forever? Meron daw. Ilan? Ikaw? Sigurado ka ha? Talaga lang ha? Kayo? Wala? Grabe, may isa. Dalawa sila. Apat na sila. Dumadami na sila. Mga beater daw ulit na lahat. Ay nako. Anyway, 10:39. Let's play some songs. At sa aking magbabalik ang second batch ng stories at ng callers. Ay nako. Sa mga hindi naniniwala sa forever, pakinggan nyo to. Para sa inyo to. Side A.